hindi kayo makakapunta sa EDSA, pero meron kayong maliit na community, magtipon-tipon po kayo. Kaya 10, 20, 30. I-post nyo sa social media. Bakit po to importante? Dahil sa bawat action, may reaksyon. I-interpret na naman to ng ating gobyerno na tama ginagawa nila. Na yung pananakit ay nagwo-work. Na pwede nilang arestuhin at kasuhan ng non-bailable ang kahit sino. Pakonti ng pakonti po ang inyong mga lingkod sa Senado dahil sa ginagawa nila. So nung nakulong nila at kulang yung protesta kay Jinggoy Estrada, na-predict nila yon, natakot yung iba natin mga kasama. Correct. So ngayon, sinusubukan naman nila kay Senator Rodante Senator Marcoleta. Ako naman, dati ko pa sinabi kay Pangulong BBM na yung kasi ng kanyang liderato na sinasabi na nga natin, yung korupsyon na nakita natin, nakaugat sa kanya. Maging itong si Senator Alan Peter Cayetano nananawagan na rin ho para sa mga kababayan nating medyo malapit lang dyan sa EDSA. Magpunta ho tayo. Tayo anumang oras mula ngayon tutulak na patungong EDSA dahil makikiisa ho tayo sa panawagan ng ating mga kababayang INC na huwag baluktutin ang batas. Alam niyo ho ba kung ano talaga ang nagpagalit sa sambayan ng Pilipino? Isa ho ito, ang gawing state witness, itong si Bunuan. Breaking news ho mga kababayan, Manuel Bunuan accepted as state witness. Ganyan ho katinding panluloko ang ginagawa ng administrasyon na to sa sambayan ng Pilipino. Pero bago ho, ang pinaka-latest live na yan, itong si Senator Cayetano, bago lang ho kayo sa PH Update. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito na nga ho mga kababayan, kumakapal na daw ho yung mga tao dyan sa EDSA. At hindi ho tayo magugulat kung sakaling mangyari yan. Naghahanap lang ang sambayan ng Pilipino na ay mag-uumpisa dito sa dito sa hakbang na to para maparamdam dito sa mga adik at mga siraulong politiko na to kung nakanino talaga ang kapangyarihan dito sa bansa na to. Okay? Eto, panoorin ho natin ito mga kababayan. Purihin ang Panginoon Puring. sa pagkakataon Amen, na muli amen. kayong ma-address. Diretsuhan. No filters. Magandang tanghali po sa ating lahat. Today po, June 30, 1 year from the 2025 election. June 30 after the election, that's 1 year when our public officials took office. And of course, 4 years. EDSA na ho, EDSA na ha sa mga kababayan natin. EDSA na ho tayo, EDSA na. Punta na tayo sa EDSA. Kailangan na ho natin. Itong si Ma'am MG, papunta na rin doon. Maya-maya baka magtungo na rin ho tayo dyan mga kababayan. Since 2022, presidential, national, and local elections. So 1 month from now, magkakaroon po tayo, less than 1 month from now, yung constitutionally mandated na State of the Nation. So, ngayong tanghali, allow me to speak about what I think, what many people think, kung ano po ang nasa puso at isipan ng marami nating mga kababayan, kung ano ang State of the Nation ngayon. Bakit? Kaya ho nating paabutin siguro hanggang sa zona yung yung prayer rally na yan sa EDSA, no? Kung kaya, paabutin ho natin. What's the purpose? Alam nyo po, ang government official, pag gumawa ng isang pagkilos or gumawa ng isang action, meron pong corresponding reaction yan. Yan po ay isang principle. For every action, there is a reaction. Diba? So kung sinabi ko yung piso ay gagamitin sa pabahay, or yung piso ay gagamitin sa ayuda, or yung piso ay gagamitin para sa flood control, may reaction po yan. So ang nangyayari po, pag nagkakaroon ng reaction sa ginawa ng isang namumuno, namamahala, or isang public servant, at ang reaction po ay galit o ang reaction po ay negative, the public official has two choices. One is to double down. Diba? Halimbawa po, sa ginagawa ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna nun ni Senator Lacson,
At ngayon sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo at sabi nila yung subcommittee kay Senator Francis Pangilinan na hindi pa nag-aaksyon. So meron pong reaction yan. So you can double down. So that's what Senator Lacson is doing, doubling down and saying na naging matapat siya sa takbo ng Blue Ribbon Committee. Or you can reflect. And when you reflect, pwede mong aminin ang pagkakamali. Tandaan po natin, pagka inamin natin ay may pagkakamali, it could be a partial mistake, it could be a crucial mistake, everything can be a mistake, but the point is, it is part of leadership to tell the people pag may mali at itama ito. Kasi kung pagpipilitan natin na ang mali ay tama, lalo pong lalaki ang problema. What is the biblical principle involved here? The biblical principle involved here is kung anong ating itatanim, yan din po ang ating aanihin. Anihin. I can also say that the biblical principle here is about truth, katotohanan. Na the truth shall set you free. Alam naman po natin sa Bible ang context po nun. Ang katotohanan ng Panginoon na Jesucristo at yung freedom from sin. Having said that, many biblical principles or all biblical principles are applicable kahit tanggalin nyo po yung spiritual or religion. Di ba? Katulad nung kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Magtanim ka ng saging, ang magiging puno at bunga niyan ay saging. Magtanim ka ng santol, ang magiging puno at prutas niyan ay santol. So, let's put everything into context first, no? First, meron po tayong announcement from the Ombudsman. Nakakasuhan ng plunder si Senator Marcoleta. Ano po yung context at background niyan? Noong 2025 SONA, sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, exposing then what seemed to be anomalies and corruption sa flood control and sa infra. This was not new. Many senators in the 2023 to 24 budget, yung inyong lingkod po sa 2022 pa lang, discussion of the 2023 budget, tinanong na po natin bakit 1/3 bigla ng budget ay flood control at bakit 1/3 ay maintenance. So ang ating iniimbestigahan pa lang po mga kababayan, flood control pa lang ha. Sa maintenance, napakarami pa ho dyan and 1/3 ulit ng budget yan. So kung trillion na po sa pinagsama after 3 to 4 years ang budget sa flood control, ang budget din po sa maintenance ay 3 to 4 years ay 1 trillion na rin. At isang departamento pa lang yan. Hindi pa natin pinag-uusapan ang BIR, Customs, bago po ang pamamahala nila. So I'm referring to before 2025. Ganon din po sa iba pa hong ahensya, sa DA, sa DOH po, no? Wag na po yung corruption na nababalita, yun na lang pong hindi makadeliver ng mga bakuna at mga gamot na dapat bilhin at panay excuses ang ating inaabot. So, kasabay po ng ating State of the Nation, ngayon 2026 is the 40th anniversary of the EDSA Revolution. So you cannot help it, but people like me, ako personally, I was at EDSA. My father was one of the first, di ba, dun sa assemblyman, kasama po si dating assemblyman, naging Congressman Goles, na nasa EDSA. And somewhere in the Marcos side, somewhere in the Cory Aquino side, but the point is, 40 years later, that's one generation. Biblically, that's one cycle, 40 years. Ano nangyari dyan sa generation na yan? Sa Monday po, July 6, mag-uumpisa ang impeachment trial. That's an issue by itself, whether it will be impartial, may ginagawa ba ang administrasyon na to, may kilalaman ba nito? Ang May 11 at May 13 na kaganapan sa Senado, May 11, pag-deploy ng mga NBI para hindi po makaboto si Senator Bato. May 13, yung mga armado, naka-full battle gear na mga taga-NBI na pumasok sa Senado, hindi lang sa GSIS.
Patuloy din po ang conflict sa Middle East. Sabi may deal na, tapos wala. Kahapon may deal na ulit. At of course, we're all praying na magkaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na peace, na magkaroon ng agreement. But habang bumabalik-balik ang sitwasyon, patuloy pa rin ho ang taas ng presyo ng gasolina. Patuloy pa rin po ang disruption. Hindi lang po sa natural gas, hindi lang sa oil and gas, pero pati ho, for example, sa fertilizer. Dahil nga po, yung byproduct ng natural gas, yung urea, ay siyang pangunahing ingredient o yung ginagawang fertilizers. Today, nag-file din po ang ating mga abogado ng isang manifestation sa Supreme Court na nire-reiterate po ang final natin na hinihingi na magdesisyon ang Supreme Court sa ginawang alleged rump session ng 12 mga kasama natin sa Senado noong June 3. Maraming implikasyon to. Isang implikasyon po nito, yung Blue Ribbon hearing na ginawa ng susunod na araw na sinasabi po ni Senator Lacson, ni Senator Erwin Tulfo, ng administrasyon na yun po ay hindi tunay na Blue Ribbon hearing. So yung pag-file po natin sa Supreme Court ay pagsasabi that this is not about the Senate presidency. This is about constitutional order. It is about the numbers, but it is about the moral boundaries and the law. That is, for example, emphasized in ano ba ang majority of all members. May kaugnayan po to sa impeachment kasi narinig na natin, sabi nung iba, ay pag 23 lang sila o 22 lang, de baka hindi 16 ang kailangan para mag-convict. Earlier, nasabi ko na, so ibig sabihin 12 pa lang sila noon, ngayon 13 na. So ibig po ba sabihin kapag 6 ang natanggal na senador or kinulong, 12 pwede nang i-convict ang kahit sinong impeachable na officer. So, kasama din po sa balita ay kahapon yung announcement ng opisina ng kagalang-galang na ombudsman, nakakasuhan ng non-bailable na kaso si Senator Dante Marcoleta. Non-bailable po ibig sabihin sususpindin siya, makukulong hanggang matapos yung kaso. Ibig sabihin hindi siya makakalaho sa Blue Ribbon man, sa Blue Ribbon Committee man, sa session or sa impeachment proceeding. So that's the importance of our petition in the Supreme Court. I will talk more of that in the coming days, but I think more urgent is that we talk about the protest yesterday and the ongoing protest ngayon sa EDSA. Unang-una, ano ba pinaglalaban natin? Nalilito na po yung iba kasi may mga ganon, pro-admin, meron pong laban dapat pero naging Marcos na rin, meron tunay na lumalaban, meron pong sinasabi Duterte, meron pong prayer rallies. So lahat na po ng klaseng sign nandyan. But siguro po kailangan natin ng isang pagkakaisahan natin. And let me propose this, na lahat po tayo, ito ang ating ipaglaban. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Hindi ho talaga kasi hindi talaga pambira kasi itong si Boying na to Pambira. In order to build a just and humane society and si Boying. establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. So give away yung dulo. Do ordain and promulgate this Constitution. So mga kababayan, mga kapatid, mga magulang, ito po ay hindi proposal ng Iglesia de Cristo. Ito hindi proposal ng mga kapatid nating Katoliko. Ito ay hindi proposal ng mga kapatid nating Evangelical. Hindi lang ito proposal ng mga kapatid nating Muslim. Hindi ito proposal lang ng Ilocano, ng Bisaya, ng Waray-Waray, ng Kapampangan, ng Bicolano. Hindi po. Ito po ay pinagkaisahan ng lahat ng Pilipino. Ano man ang edad,
saan man pinanganak, anuman ang religion, anuman ang paniniwala, anuman ang pinaglalaban. Sabi po dito, with the aid of the Almighty God. So doon po nagsasabing ng wala pong dapat sa public discussions natin ang Panginoon. Ako isang ayon sa inyo, wag natin sabihin ang Panginoon ay para sa grupo na to o kampi sa akin ang Panginoon. Pero hindi natin pwedeng tanggalin ang Panginoon sa ating usapan. In fact, we should all be on His side. Why? Because without moral foundations, without a moral compass, so pinag-uusapan po natin dito ang Panginoon, but also yung pagtuturo. Siguro naman po, pagka tinignan natin ang pagtuturo ng Katoliko, ng Iglesia ni Cristo, ng Islam, tignan po natin ang evangelical Christians, may nagsasabi po doon lahat bawal magnakaw. Nagsasabi po doon lahat na bawal pumatay. So cheating, stealing, and lying is a universal principle that we find. At kaya nga meron nakalagay dito po na independence and democracy under the rule of law, regime of truth. So, let me simplify. Sa lahat ng para sa katotohanan, magkakampi dapat tayo. Ang dapat po lumabas ang buong katotohanan. So, nung sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, ibig sabihin po lahat ng guilty. At lahat po ng hindi guilty pero walang ginawa. So, kami lahat sa Senado, kung alam namin may nangyayari at nagkulang kami, dapat mahiya. Lahat sa Kongreso. Si Senator Erwin Tulfo mismo nagsabi, nung congressman siya, umiikot-ikot siya at alam na may bentahan ng mga kontrata. Siya mismo nagsabi na tumatambay siya sa opisina ni Zaldico. O si Senator Lacson, buong buhay, nilalaban niya against pork barrel. Pinaglalaban niya against corruption. We honor that. Kaming lahat po na nagbigay ng warning, bakit ganyan na ang budget ng DPWH, pero nagkulang po kami. So ang question, since SONA last year until now, anong ba nangyari? Ang problema po, imbis na ipaglaban ang batas, imbis na po na hanapin ang hustisya, imbis na ipaglaban ang katotohanan, binaluktot ang batas. Bend the law. So makikita po natin yung Blue Ribbon Committee, maganda umpisa sa ilalim ni Senator Marcoleta. Hindi po perpekto, wala pong perpekto. Tandaan po natin mga kababayan kay Senator Lacson mismo or kay Senator Marcoleta po mismo, pag nagsimula ka mag-imbestiga, daan bilyon, trilyon piso ang umiikot sa mga bulsa na kumita na dito. So sabihin nyo po, sa 2 taon, 700 billion pesos. Sa 10%, 70 billion pesos yun. Sa 20%, 140 billion. Doon pa lang. Marami pang ibang pagkukunan ng pera. So, gumagalaw po yung pera. Yung mga kumita na yan, ayaw nila na lumabas yung katotohanan. Pwera pa yung kapangyarihan. Kasi pag nasa kapangyarihan ka, hindi mo lang ginagastos yung pera para pagtakpan, tuloy-tuloy din po ang pagkita o tuloy-tuloy pa rin ho ang corruption. Ano nangyari nung pumalit si Senator Lacson? Nung umpisa, lahat nanonood, kami, benefit of the doubt. Nung una, medyo nalihis lang, napunta sa Senado. Sige po, kasi dapat wala tayong sinasanto. Pero pakunti-kunti po, naging malinaw. Na kung titignan mo po, yung dating malinaw kay Senator Marcoleta, naging malabo. Ano po yung ibig ko sabihin maging malabo? Nakita na ang Malacanang, nakita na si Senator Lacson, nakita na dun sa DOJ pa ata, tapos naging ombudsman kay kagalang-galang Boying Remulla, para bang may konting, nung umpisa parang konti Ngayon malinaw na may coordination. Pag sinabi ni Senator Lacson, dito dapat papunta, biglang nandyan na po yung kung sino man prosecutor or USEC o sa DOJ. Imbis na sa kasalukuyan meron na ring naitalang na ginagawang pang-aabuso itong mga kawani ng ating mga uniformadong opisyal. Nakakita na ho tayo ng pananakit, pagsipa. Iba na ho itong nangyayari na to.
lalo hong titindi itong kaguluhan na to pagka pinagpatuloy ho nitong administrasyon na to ang mga kabalbalan nila. I-testing mo yung witness, itago yung affidavit at i-testing kung siya talaga sumulat nun, gusto basahin yung affidavit lang. At pagkatapos dadalhin sa DOJ. Ang dami ko pong detalye na pwedeng sabihin at sa tamang panahon. What's the main point? The main point is the Office of the Ombudsman, and don't get me wrong, I am one of those who watched the career of Ombudsman Boying Remulla. And like any other Philippine politician, he has done great things and there are some things I disagree with. And when he said, wala tayong sasantuhin dito, you know, that was scary for many, but it has to be done. Pero ano nga po ang nangyari sa pamamahala ni Senator Lacson? Si Senator Lacson na nagsabi, dito ang direksyon, eto sasabihin. Nung may nabanggit ng mga pangalan, siya na magsasabi, eto sinabi ni Yusek Bernardo, meron delivery pero hindi sa Malacayan, sa ganito. Di ba? So, naging kasangkapan ang Blue Ribbon Committee para baluktutin ang batas. Imbis na para ito'y gamitin para lumabas ang katotohanan. That's why nung May 11, nagkapag-asa, hindi dahil sa akin, hindi dahil ako'y naging Senate President, kung hindi dahil yung bagong minority, bagong majority na galing sa minority, ay nagsabing tatlo ang ating priority. An impartial impeachment, lumabas ang buong katotohanan sa flood control, at i-address ang problema ng ekonomiya. And I am concerned that it is not only the truth regarding corruption, regarding the flood control scam, regarding many other scams that is being withheld from us. The true state of our economy, ang tunay na pananalapi ng ating gobyerno, magkano na yung utang, anong gastusin, mabagal ba, mabilis ang paglabas ng DBM ng projects, kamusta po ang ating mga government contracts, yung spending. Maraming businessman ang nagsasabi, 20-30% na ang baba ng kanilang sales or ng income or ng tama sa kanilang negosyo. Maraming negosyante nagsasabi na even when the US announced na magkakasundo na sila ng Iran at ng Israel, ay lalong hihirap at the end of the year. So there is a lack of honesty. But it is more than a lack of honesty. There is cheating, stealing, lying. So today, the government is facing protest. And they can do two things. Double down. Kami tama, ikulong na lang kayong lahat ng makukulit. Tandaan nyo po, hindi ordinaryong kaso to. Hindi na to yung mga cyber libel na makikita nung una. Sabi ko, ba't yung NBI ngayon? Naging Commission on Cyber Libel, yun na lang. And then, pagkatapos, nakita nyo po sa Senado kung anong ginawa. So, nakita na po natin na marami na pong ginawang attack dogs. Maraming institusyon ang tinatamaan na. Binaboy, Kaya no? napaka-importante ng Korte at ng Supreme Court. Again po we're not against the full application of the law. Lahat ng dapat managot. Pero hindi naman pwede pong medyo aayusin para non-bailable para mabawasan mga senador. Para hindi na pwede mag-participate. Tapos pagkatapos sasabihin, pag kumampi doon, absuelto na. O wala ng kaso. O non-bailable na. Pag dito, hindi. O, hintayin natin si Jinggoy Estrada kasi siya nagsabing may ebidensya siya at hiningi niya na sa tamang panahon siya maglalabas. Pero let's assume good faith. Let's say tama si Ombudsman Boying na walang deal. Sige, hintayin natin. But the point is, bakit po sinasabi ng Ombudsman meron mastermind? Pero bakit nahuhuli? Di ba kung may mastermind, dapat inilabas na kung paano siya naging mastermind tapos kinasuhan. Pero bakit po sinasabi ni Senator Lacson walang mastermind? Napakagaling naman po kung ganong kalaking anomalya, ganyang kalaking corruption, tapos walang mastermind. At mukhang yung mga nagiging state witness. So ngayon, biglang si Secretary Bonoan, pagkatapos sabihin, wala siyang kilalaman kay Senator Jinggoy, biglang gagamitin ngayon sa kaso ni Senator Jinggoy, at sa iba pa, kulang na explanation walang basis Mukhang yung mga, dapat kasi pagka ikaw, hindi mo kailangan maging least guilty para maging state witness. Pero kailangan hindi ikaw ang most guilty. So that is why we wanted another Blue Ribbon Committee hearing. Hindi lang to
para sa ex-Marines o dun sa mga bagong witnesses. Ito ay para sa mga napakaraming government officials na binanggit pero hindi na pinatawag. Tapos ang nag-testify na para sa kanila si Senator Lacson na. Tapos sasabihin ni Senator Lacson para sa 2028 to. Sino ba po sa amin, sa grupo namin ang nag-iisip ng 2028? Samantalang sa grupo ng majority ngayon, alam naman natin, nag-uunahan, nilo-launch na nga ang pagtatakbo. Sayang, Senator Lacson. Kasi alam mo, kung yan ay pinagpatuloy mo, sana yung lifelong struggle mo against corruption tumatak sa'yo. Who knows? Baka ikaw pa naging choice for president sa Correct. Di ba? Sinasabi ko sa inyo mga kababayan, hindi malabo. Pero dahil nga nakita na ho ng sambay ng Pilipino kung gaano kaogag itong si Ping, wala na, hindi naman nanalo yan. susunod. Pero hindi, sinira nyo Sinira mo. Ang ginawa, you bent the law. Di ba? May agenda. And who are you protecting? What are you, why? Why? After years, di ba? So ito po ang problema. Yung ibang mga taga-Malacanang lalong tumatapang. Bakit? Kasi yung Senado na last bastion of democracy, siya pang nagamit para lalong magkaroon ng injustice. So kung pakonti-konti itong mga institusyon na to, DOJ, NBI, di ba, minsan ginagamit ang kapulisan, paggamit po sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, hindi lang para sa corruption, pero baluktutin ang batas. So mga kasama, I ask you today, number 1, prayer po. Prayer. Move mountains. Number 2, participate in your way. If what you can do is pray, then pray. If what you can do is pray but also post in your Facebook, in your Instagram, sa kahit anong social media, meron kayong WhatsApp, Viber groups, imulat ang ating mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa. Sa inyo na nandito lang sa Greater Metro Manila at mapapakita niyo yung boses niyo, sumama po sa ating po mga kilos protesta. Let us support and let our voices be heard. Now, if hindi kayo makakapunta sa EDSA, pero meron kayong maliit na community, magtipon-tipon po kayo. Kaya 10, 20, 30. I-post nyo sa social media. Bakit po to importante? Dahil sa bawat action, may reaction. I-interpret na naman to ng ating gobyerno na tama ginagawa nila. Na yung pananakit ay nagwo-work. Na pwede nilang arestuhin at kasuhan ng non-bailable ang kahit sino. Pakonti ng pakonti po ang inyong mga lingkod sa Senado dahil sa ginagawa nila. So nung nakulong nila at kulang yung protesta kay Jinggoy Estrada, na-predict nila yon, natakot yung iba natin mga kasama. Correct. So ngayon, sinusubukan naman nila kay Senator Rodante Senator Marcoleta. Marcoleta. Sana po hindi tayo pumayag kasi mali talaga. Wag natin pahintulutan na mangyari ang kabalbalan na yan itong si Boying Remulla at itong si Marcos Jr. Kagagawan ho ng Malacanang yan. Lahat ng ginagawa ng ombudsman ngayon kagagawan ng Malacanang. Aminin man at hindi ni Boying Remulla, aso siya ni Lisa Araneta Marcos at nitong si Marcos Jr. Mali talaga po, kahit anong tingin nyo. Sabi nung iba, ipaubayan nyo sa korte. Alam nyo po, pagka yung batas ay binabaluktot na at ginagamit na ang ating legal system, hihina yung ating mga institusyon. Again, 40 years after EDSA. That's what happened during martial law. At the start, sabi nila, may disiplina. At the start, na-address ang mga problema sa ating bansa, na check ang ating mga oligarchs, nabigyan ng check ang armed struggle. Pero tignan nyo po anong nangyari later on. Nagkaroon ng cronies. Nagkaroon ng maraming exemption. Pag mayaman, walang batas. Pag mahirap, kailangan sumunod sa batas. Kaliwat kanan ang human rights violation at pagkukulong. At tapos nangyari, lalong lumaki ang armed struggle. Because pag nagkaroon ng injustice, iba-iba tayo ng takbuhan. Some run to prayer, some run to religion, some run to armed struggle, some run to the streets. That's why ang pakiusap ko sa ating law enforcers, not only maximum tolerance, respect the right for peaceful processes and peaceful protest. Ang hiningi po natin ay sundin ang Constitution. Kaya ang hinihingi natin ay peaceful protest. Pero napaka-importante po mga kababayan na maramdaman ng gobyernong ito na mali ang kanilang ginagawa. Na hindi tayo parayag na pagtatakpan po ang katotohanan. Injustice
Sabi po nila, we are obstructing justice. Hindi po, we are obstructing injustice. Pag injustice na po, kailangan iharang na natin ang ating mga katawan. Kailangan magsakripisyo na po tayo. Kailangan po handa tayo sa kahit anuman kinakaharap natin. Bakit? Kasi po patapang ng patapang yung mga nagnanakaw. Patapang na patapang po yung cover up. At kita nyo po madalas tahimik ng aming grupo. Pero tuwing tatahimik, hindi lang bagong issue. Hindi lang yung impeachment na lang, wala nang iba. Parang palalabasin pa nila na yung May 11 hanggang June 16 ay kasalanan ng isang grupo na gusto lang maging malaya ang ating bansa, na gusto ang katotohanan ay lumabas. Bakit wala? Ano to, itong ginawa ni Boying Ray Mulyahuin na to, yung gusto nilang gawin kay Senator Rodante Marcoleta, make or break ho ito. Sige, bahala na, yung tiro-tiro, bahala na ba? Yung tipong, kasi makikita na ng AFP to naiintindihan nila yung pandarambong na kinuha yung kabanan sa bayanan at yung galing sa campaign contribution. Makikita nila na itong si Bonoan, hindi siya ang least guilty dito. Isa siya sa mga most guilty. Head siya ng ahensya. Si Cabral nga dapat ang maging state witness kasi USEC lang siya. Pwede. Pero itong si Bonoan, sekretary ko siya. Pag nasa Amerika si Marcos Jr. o nasa ibang bansa, siya pumipirma. Alter ego nga siya Diba? Diyan sa DPWH, ika nga siya Ikaw ang may last na say dyan Mula sa paglabas ng pondo at ang tawag dito, mga pagpirma sa mga proyekto, kung aling distrito ang mabibigyan. Ikaw dyan, Bonoan ang bida. Tapos ikaw ang least guilty. Si Raulo ka ba, Boying Remulla, ha? Anong gulo ngayon sa Senado? Yan ang problema. Naiintindihan niya ng PNP. PNP naiintindihan niyo, di ba? Kung minapanood niyo to, hindi ako galit sa inyo. Ba't ako magagalit? AFP naiintindihan nyo to para sa mga kasapi ng INC na AFP. Sa mga may kamag-anak na hindi INC pero may kamag-anak na PNP at naiintindihan nyo tong ginagawa na to ng nangyayari sa ating bansa. Kausapin nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Yung mga AFP at PNP na yan, dapat maintindihan nila na yung ika nga pinoprotektahan nila sa Malacanang merong saltik sa utak. Barikada sila ng barikada sa Mindiola. Anak ng tokwa, sinong pinoprotektahan nila, yung adik? Nakakahiya. Kausapin niyo yung mga AFP na kamag-anak niyo, mga PNP kamag-anak niyo. Tanungin niyo sila, masaya pa ba kayo sa ginagawa niyo? Sa ginagawa niyo ba na yan, tapat pa ba kayo sa tungkulin niyo? Hindi ko naman sinasabing magrebelde sila. Tanongin yung mga mahal niyo sa buhay. Ayaw niyo bang sumali sa amin para manalangin? Ipanalangin natin ang ating bansa. Kasi happy na po ang Malacanang sa sitwasyon sa Senado. Pero tanong ko po sa inyo mga kababayan, happy ba kayo sa sitwasyon sa ating bansa? Nako. Mahirap ang buhay. Kaya walang may gusto po na may mga protesta at may magulo. Pero alam niyo po, ang kaguluhan ay dala ng korupsyon at kahirapan. Hindi to dala ng mga protesta. So ngayong tanghaling to, mga kababayan, let's all join in prayer, asking God for solutions for our country. But let's put a step to our prayer. So with your permission, may I lead us in a short prayer. Diyos Ama, lumalapit po kami sa inyo. Anuman ang aming religion, anuman po ang aming edad, anuman ang aming estado sa buhay, kami po man ay senior citizen or young people sa ating bansa. Kami po man ay nasa Luzon, Visayas, Mindanao or all around the world. We surrender everything to you. Kami po ay likha nyo. We are made in your nature and in your image. We know, Lord, that you intended the Philippines to be a powerful nation, to be a rich nation, to be a prosperous nation. You empowered Filipinos with understanding, wisdom, and knowledge. Ngunit katulad po ng isang paso na puno po to ng liquid gold, ay unti-unti itong binutas ng mga dapat pumuprotekta nito. Para po mapunta ko saan-saan, pati sa sariling bulsa. Sometimes there were good intentions. Most of the times there were bad intentions. But we know that there is now a time of reckoning and shaking. So as we pray for mercy for our people and nation,
We pray that you spare us from calamities, yan po man ay maging earthquakes o malalakas na bagyo, sa mga sunog, sa mga baha na nangyayari. We do know, Lord God, na sa bawat aksyon may reaksyon. Sa bawat tinanim may aanihin. At itong mga baha ay ani dahil po sa ginawa sa nature, sa kalikasan, ginawa po sa pandarambong sa ating pong mga proyektong pang-flood control. So Lord, as we ask for your forgiveness, we ask, Lord, that as we seek your kingdom and righteousness, you raise up the right leaders. Leaders, Lord, sa bawat pamilya, leaders sa bawat simbahan, leaders sa business community, leaders po sa health sector, leaders po sa media, leaders po sa entertainment, leaders po sa ating gobyerno na ipaglalaban po ang katotohanan. We lift this up to you in Jesus' name. At kung ano pa ang religion ng ating mga kababayan, we join them in the desire for a better Philippines, in the desire for justice. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, Amen, thank amen. you for... Ito, fearless forecast muna ako bago ko tapusin tong video na to. Fearless forecast muna si PH update. Hindi, segue muna pala tayo dito kay Sen Mike ha. Fearless forecast ko. Teka lang, bago tayo mag-fearless forecast syempre. Dapat, kung nag-fearless forecast ka PH, dapat naka-ready na yan. Hindi, mali siya dyan. Dyan na lang. Ito yung fearless forecast ko. Ito fearless forecast ko. Fearless forecast ni PH Update. Ano yan? Ito. Ito ang fearless forecast ni PH Update. Maraming salamat, Senator Cayetano. Maraming salamat. Ano yan? Tatanawin naming napakalaking utang na loob. Yang ginagawa mong pagsasakripisyo, pakikipaglaban. Alam ko naman, trabaho mo yan at talagang alam ko meron kang prinsipyo at paninindigan. Pero yung mga nakikita namin lumalaban ngayon, talagang tinatanaw namin yan na napakalaking utang na loob. Kasi kung itong mga official na to, kung hindi pa sila tatayo, sino pa tatayo para sa atin? Pwede naman silang manahimik. Pwede naman silang sumabay na lang sa Agos. Pwede naman silang magpaka-traidor Joel Villanueva, pero hindi ho nila ginagawa. Kaya maraming salamat, Senator Cayetano. Palakpakan ho natin itong ating isa sa mga kandidato sa 2028. Ayan, speaking of kandidato, fearless forecast, magiging senador itong mama na to. Magiging senador si Mike Defensor. Fearless forecast. Ito, panakinggan natin. Fearless forecast si PH Update yan. Ako, madalang lang ako mag-fearless forecast. Pero ito, sinisigurado natin kung tatakbo to, mananalo to. Kung Mike, ano po yung komento ninyo? Nasa lahat ng lugar, sa lahat ng oras. Hindi siya wala siyang downtime. Walang downtime si Mike. Sa lahat ng oras, very reliable. Principle. Pero siya dignity. Palakpakan natin, Senator Mike Defensor. Sabi niyo, pahayag po ninyo sa nangyayari po ngayon na protesta na pinangungunahan po ng mga Iglesia ni Cristo. Well, una sa lahat, nakikisa po ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang naman ang mga INC nandito. Kahit kami, nandito kami yung organisasyon namin. Nandiyan kami, nagsasama-sama ngayon lahat. Ang ibang grupo, kasama yung Rage Coalition, ang UPI, ang ROR. So nandito po naman lahat. At kami nakikiisa dahil nga, alam mo yung isa ako sa kinasuhan Yung kaso namin, plunder. At tapos nakakatawa, pag announce na pa nila ng may plunder kami ng kadante at may warrant kami, syempre non-bailable, ikukulong kami. Yun naman si Secretary Manny Bonoan, ginawang state witness. Kaya nakakatawa talaga yung klase ng ustisya na nakita natin ngayon na panggigipit talaga doon sa mga nagsasalita laban sa korupsyon. Habang yung mga korap, sinasabi ng contactos, wala ka narinig na investigasyon, wala ka narinig na kinakasuhan. So sa tingin niyo, tatagal po ito ng ilang araw, ilang linggo in case na hindi makikinig ang pamahalaan sa panawagan ng taong bayan? Sa akin palagay, alam mo marami na rin galit talaga Kahit naman sa Metro Manila, negative 31 na nga ang tinitingnan natin dissatisfaction ng mga tao. Hinihintay lang nila talaga na isang malaking pagkilos na talagang hihinto lahat. Hihinto yung ating bansa, magkakaroon ng pagkilos at pagsigaw na talagang ilabas na tong korupsyon at talagang tugunan. Kasi siguro hindi ko na masabi, galit na talaga yung mga tao. Biruin mo, tagal-tagal na, mag-iisang taon na magmula na nagsalita na
dapat na parusahan yung mga na-involved sa korupsyon. Pero hanggang ngayon wala tayong nakikita. Wala eh. Lahat na nga halos ng mga na-involved talaga, naging state witness pa. Tapos yung nakikita natin ngayon, yung pamimili nila ng hustisya, batay sa kanilang politika. Kung sinong kalaban, ikukulong, at yung mga kakampi naman ay pinagtatakpan. Sir, yung panawagan po ninyo sa government. Ako, yung panawagan ko sa gobyerno, maawa na sila sa bayan, maawa na sila sa bansa. Hindi na tama yung nangyayari dito sa ating bansa sa ngayon. Humihingi ang tao ng hustisya, humihingi ang tao na magkaroon talaga ng katotohanan, lumabas ng tama. Kay BBM? Ako naman, dati ko pa sinabi kay Pangulong BBM na yung kasi ng kanyang liderato na sinasabi na nga natin, yung korupsyon na nakita natin, nakaugat sa kanya, sa pinakamataas na pwesto, kay Speaker Martin Romualdez, na hanggang ngayon walang kaso. Dati sabi lang may dalawang senador, no? Si Senator Joel Villanueva, may kaso daw, Senator Chis Escudero. Nako, iba na to. Sa iba't ibang lugar sa ating bansa, dumarami na rin daw ho yung mga pagtitipon, no? Yung kumbaga medyo malayo sa Manila, meron sa mga probinsya, meron na daw ho mga nag-a-assemble na mga tao. At kung meron man ho sa inyong mga lugar nyo, kunyari nasa Visayas, Mindanao ho kayo, malay natin, di ba, merong magmagandang loob, magpahiram ng barko, magsali tayo sa prayer rally sa Manila, di ba? Mas marami, mas masaya. Di ba? Malay natin, merong mga barko na dadaong dyan sa mga pantalan at isa kayo mga kababayan natin na gusto sumali. Diyan sa prayer rally. Prayer, walang gulo to. Garantisado. PH update certified, walang gulo yan. Yung mga gusto sumali, willing silang makasali. Yun naman ang atin dito, di ba? Yun ang atin dito, makapanalangin dahil wala nang mas titindi pa sa panalangin. Lagi kong sinasabi, yan, dito sa PH Update, day 1 pa lang, na ipanalangin natin ang ating bansa, magkaisa tayo. At kung sakaling meron mang barko na papuntang Maynila at libre lang naman, pati pagkain, sumakay na ho kayo, sama-sama tayo, magkaisa tayo, tapusin ang mga dapat tapusin dito sa bansa na to. I mean, tapusin na yung pagnanakaw, korupsyon sa pamamagitan ng panalangin. Pero Yo! nung nagkabaliktaran na wala na, yung isang hindi bumaligtad, si Senator Jinggoy nanindigan, kinulong naman nila. At ngayon nga si Senator Marcoleta, wala akong nakikitang involvement talaga, no? Walang kaso na pinag-uusapan, pero yun, non-bailable ulit at plunder. At doon na nga, nadamay na rin ako. Kung Mike, ano po yung Ayan na nga mga kababayan, antabay lang ho kayo at i-atid ko sa inyo yung mga latest na kaganapan dyan sa EDSA. At kung sakali man, pwede naman ho kayo manood habang nandiyan kayo sa EDSA, di ba? Mag-earphone na lang kayo. Pero yung presensya nyo, higit sa lahat, ang kailangan dyan para makapag-prayer vigil tayo. Hindi para patalsigin ng kung sino man. Para manalangin sa EDSA na nawa, matapos na ang paghihirap na dinaranas natin sa dahil dito sa mga magnanakaw, adik na government official na to. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.